Magandang hapon po sa lahat. Luzon, Visayas, Mindanao, kung saan kayong panig ng mundo po, tayo nagbabalik dito sa aking munting channel po, sa Mil Soriano TV 29. Ayan po. Magandang hapon po sa lahat ng kolektor, kung saan kayong panig ng mundo. Ayan. At ang mga senior citizen po, ayan, keep safe po sa lahat. Yun namang mga aking mga subscriber po, thank you so much po sa mga nag-subscribe sa akin. Kung gusto niyo ang ganito mga topic po about coins, ang aking dinedali rito, kung magkano ang kanyang mga selling price po para malaman natin ang presyo. Ayan po. Magandang hapon po sa aking mga subscriber ulit. Thank you so much po. Yun namang hindi nakapag-subscribe at gusto ang ganito mga topic po about coins. Ayan po. Baka pwede makisuyo naman. Pakipindot naman po ang ating notification bell, like and share. Ayan po, at malaking tulong na dito sa aking YouTube channel po. Thank you so much din po kung pipindutin nyo po. Ang pag-usapan po natin ngayon ay 25 centimos po na wala ng halaga. Ayan. Pero ito po ay nakapaloob sa BSP series. Ayan. Ito po ay semi-hard to find na. Ayan po. Year 2005 po. Ayan. Ito po ay semi-hard to find ng ating mga kolektor. Katulad ko po, semi-hard to find na po ito. Mahirap na rin pong hanapin. Ayan. May mga ganitong barya. Semi-hard to find. Bago tayo magsimula, kilalanin mo muna natin siya. Siyempre, issue Philippines po, period, Republic 1946, up to date po type, standard circulation coins, years 2003 hanggang 2017. Ayan, magtaka na naman kayo, bakit 2003? Baka yung mga nalaglag pa ang ating sentimos. Nalaglag pa ang sentimos. ...2003 kasi, magnetic po hanggang 2017, kaya hiniwalay nila. Yung 1995 po nito hanggang 2003, non-magnetic. Hindi po namamagnet. Ayan po. Nasa natin magnet? Ayan po, mamagnetin natin. Ayan po. Na-magnet siya kahit nasa capsule siya. Dapat ang years nito po ay kapaloob po sa BSP po, ito po ay year sana ng 1995 hanggang 2017 ang demonasyon nito. Kaya malayo-layo sana. Pero hinatin nila. Ayan po. Dalawa po yung ginawa nila na 2003. Baka magtaka kayo, isang non-magnetic at saka magnetic. Ayan. Paliwanag na natin. Value, 25 centimos. Currency, piso, 1967 up to date po. Composition po nito ay brass, plated steel. Namamagnet nga. Minagnet natin eh. May bigat lamang po itong 3.6 grams. May haba po itong 20 mm. May kapal po naman itong 1.878 mm. Hugis po, syempre, bilog. Orientation, middle alignment po, number and dash 15915. Reference number KM-271-A. Kung tawagin ng kanya nasa likod po ay sale of the Central Bank of the Philippines po at ang isang cut wheel. Ayan. Kikita nyo po, yung year 1993, ang pagtatag ng ating BSP po, Bangko Sentral ng Pilipinas. Ito pong year 2005 nito, kaya napakahirap hanapin kasi ito po ay 1.2% lamang. Ayan po. Wala po itong price doon sa ating numista.com. Hindi pa pinapresan ng ating mamuting numista po. Wala pa siguro nagpapasang mga kolektor. Nagkakaroon lang kasi ang presyo doon sa ating numista pag may mga nagpapasa na ng mga kolektor kung ilan ang ipinapasa nilang barya. Kaya nagkakaroon po ng presyo. Ayan. Wala pa siyang presyo, wala siyang mintage. Ayan po. Blanco lahat itong coins na ito. Percent lamang ang mayroon, 1.2%. Kaya napakahirap hanapin. Tinatawag nila itong semi-hard to find. Ayan, dako tayo dun sa eb.com. Wala pong nagbebenta doon. Sa numista, wala rin nagbebenta. Sa carousel po, doon tayo nakikita na nagbebenta nito. Yung pinakabalit na bintahan dito doon sa ating carousel po ay nagkakahalaga na ng 300 pesos. Akala ay boss, 25 centimos yan, 300 pesos na. Meron naman tayo nakita doon, tinasawag nila na hard to find daw ito. Nagkakalaga po ng 550 pesos per piece. So ayan lang ang aking may bibigay po na presyo nito. So hanggang dito na lamang po, Luzon, Visayas, Mindanao, kung saan kayong panig ng mundo po. Keep safe po sa lahat and God bless.